Moratorium sa amortization ng housing loan borrowers na apektado ng bagyong Krising. Ating pag-uusapan kasama sina Renato Tobias, ang Pangulo ng National Home Mortgage Finance Corporation, Attorney Joshua Emmanuel Carino, ang Vice President of Corporate Support Services Group, Mr. Joel Macalincag, ang Chief of Disaster Management Task Force, at si Chief of Staff Ms. Irene Ogrimen. Magandang tanghali po sa inyo. Morning, Asek Joey and Asek Ren. Thank you sa invitasyon nyo dito sa programa natin, Bagong Pilipinas Ngayon. Ayon sa pahayag ng Pangulong Presidente Marcos Jr. at Dispute Secretary Jose Ramon Aliling, natulungan ang ating mga kababayan sa naapektuhang mga lugar. Kami dito sa National Home Mortgage ay agad tumugon na at nagbad ng 1-month moratorium sa pagbabayad ng buwanang amortization para sa aming mga qualified home loan buyers sa kabilang mga lugar na nasa lantad ng bagyo. So, we have dito mga detalya tungkol dito sa aming moratorium at paliwanag itong moratorium natin sa mga amortization. Hello, Asek Joey, Asek Ben. Yes, sir. Paano naman po mag-avail ng moratorium na ito at sino po yung mga qualified? Lalo na sa ganitong panahon, sigurado marami pong apektado tayong mga kababayan. Narito si Mr. Joel Macalincag, please paliwanag po nga. Go ahead, sir. Para mag-avail ng moratorium, wala pong kailangan na application actually, no? So, automatic na qualified ng lahat ng borrowers natin na mga nasa lugar na dineklarang apektado ng bagyong Krising. To be more specific, itong mga probinsya na to, including Ilocos Region, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Caraga, the National Capital Region, and Negros Island regions. No? So kung talagang tutusin natin, practically buong bayan, buong bansa. Ngayon, ang epektibo ito, wala pa ng July 19, nung kami ay naglathala sa lahat ng aming mga pamamaraan ng pag-anunsyo sa aming mga kasama. No? Ito yung nagbigay kami July 19 hanggang August 18 ang effectivity ng moratorium. Kaya namin ginagawa itong moratorium na to para mabigyan namin ng panahon para makarecover naman yung ating mga kababayan at para makabangon naman sila sa mga pinsala na kanilang nararanasan ngayon. Ito inanunsyo namin sa practically lahat ng media, no? Nag-abiso kami sa aming official Facebook, sa aming website, at inilathala namin ito sa lahat ng print and digital media. At bukod pa doon, nagsagawa kami ng tinatawag na text blasting, no? Nag-text kami practically sa lahat ng aming mga borrowers na nasasakupan ng moratorium na doon. Maraming salamat po. Sir, linawin lang po natin. So hindi kailangan ng ating borrowers na magpakita po ng pruweba o proof na apektado po sila ng pagbabaha o pag-uulan para po maka-avail dito sa moratorium. Tama yun, Asek Joey. Yung mga lugar na naapektuhan, yung mga may bahay doon sa mga lugar na apektuhan, yun ang magkakaroon ng moratorium. In fact, paliwanag mo nga, Atty. Eman, paano sila mag-avail ng moratorium nila? Magandang tanghali po sa lahat. Uulitin po namin, wala na pong kailangang application para po ma-avail itong moratorium. Automatic po ito
na mag-a-apply dun po sa mga qualified nating borrowers na nasalanta ng bagyong Krising at maging itong atin pong nararanasang habagat at maging yung mga lugar na idideklarang may state of calamity. Hindi na po kailangan na mag-apply dahil automatic naman po kung nasaan po yung lugar nung kanilang mga kabahayan na sakop po ng aming housing loans ay automatic po na qualified dito po sa ating moratorium. So ang mangyayari po ay pansamantala na po kaming hindi maniningil ng monthly amortization dito po sa mga apektadong lugar at yan po ay magmula July 19 hanggang August 18, no? Isang buwan po itong ating moratorium. So ang mangyayari po ay automatic po nalalawig ng isang buwan yung kanila pong housing loans at wala na pong, hindi po kami maniningil ng karagdagang penalty o karagdagang interest kung sila po ay hindi makakabayad sa panahon ng moratorium. Muli po ito'y July 19 hanggang August 18. Ngayon, kung sakasakali naman po na naisin pa rin ng ating mga borrower na magbayad ng kanilang housing loans ay wala naman po itong problema kung updated po yung kanilang mga account, ito po ituturing na lang nating na advance payment. So, ayun po, no, hindi na po kailangan ng application, automatic po ito na i-apply yung ating moratorium doon po sa mga lugar na apektado ng ating bagyong Krising at maging ng habagat kagaya po ng nabanggit kanina ni Mr. Makalingkad. Sir, dagdag na tanong lamang po, no? So, paano po kung hindi updated yung payments? Pwede pa rin po maka-avail? Pwede pa rin po. Kung hindi po updated yung payments nila, yun pong gagawing payments nila sa susunod, i-distribute lang po dun sa kanila pang ibang mga dapat bayaran. Alright, maraming salamat po sa inyong oras para sa ating mga kababayan. Okay. So, Joel, baka... Ang gusto namin po mapahirating, no? Ang National Home Mortgage Finance Corporation at ang katuwang ang ating Department of Human Settlements and Urban Development sa pamumuno po ni Secretary Jose Ramon Aliling ay patuloy na nagwagawan pamamaraan para maibsan ang mga paghihirap ng ating mga babayan na nararanasan nila ngayon. Imbis na kanilang ibayad sa pansamantala yung kanilang obligasyon sa buwan na to, ay pinapaliban namin muna ito para mabigyan naman sila ng pagkakataon na gamitin nila muna para makabangon sila sa kasalukuyang nararanasan nila. Okay. Maraming pong salamat sa programang Radyo Publiko sa Bagong Pilipinas ngayon. Asek Joey, Asek Weng, sa inyong imbitasyon upang mas marami pong mga kababayan natin Pilipino ay makaalam patungkol sa National Home Mortgage at ang aming ipapatupad ang mga tulong na mabibigay namin like katulad ditong moratorium. So, patuloy ang pagmamonitor namin sa sitwasyon. Yung dating bagyong Krising, ngayon may habagat at baka may parating pang bagyo. Tuloy pa rin nandito kami at i-monitor namin ang situation at your service. Maraming pong salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sa inyong oras, Ginong Renato Tobias, ang Pangulo ng National Home Mortgage Finance Corporation, Attorney Joshua Emmanuel Carino, ang Vice President of Corporate Support Services Group, Mr. Joel Makalinkag, ang Chief of Disaster Management Task Force, at si Chief of Staff, Ms. Irene Ogrimen. Maraming salamat po muli.